Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 8,423 subscribers. Konti na lang guys. We can be able to reach 9,000 subscribers milestones. With your help, this is not impossible. Thank you so much. God bless you all. Okay, so pag-usapan po natin ngayon ay talaga namang nagiinit, no? Na si Yorme Isko Moreno, tila bagang itinakda no? Itinakda na si Yorme Isko Moreno na bumalik diyan sa Manila City Hall. Okay, bakit natin nasasabi yon? Ngayon pa lang, kung mangyayari magsasalpukan sa balota sa May 2025, sina dating Mayor Yorme Isko Moreno Dumagoso at Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan. Ayon sa mga political analysts at sa mga surveys, uuwing luhaan ang unang babaeng alkalde ng syudad. No? Mismong si Doktora Hani ay alam ito, nararamdaman niya na sa huling dulo ng lubid ang pagkapit niya bilang mayora ng Maynila. Kaya nga, lagi na ang pakiusap niya ni ituloy ni Yorme ang unang plano na tumakbong senador, pero paano tatanggihan ni Isko ang sigaw ang pagnanais ng Manileño na bumalik sa City Hall at hindi lang yon upang pagbigyan na linisin muli ang Maynila, pagandahin ang Maynila, no? At saka hindi lang 'yon, no? Ibalik ang ningning ng Maynila, no? Recently, 'di ba? Ito ang sample ng pulso ng Manileño na inilabas ng voter preference on Manila City Mayor ng Octa Research. No, kilala naman natin ang Octa Research, isang polling survey firm na talaga namang naglalabas lang ng isang credible na mga survey results, no? Na ito ay ginawa nila lamang noong July 6 to 10, 2024 sa naturang research. Hindi bababa sa 86% ng mga butanteng Manileño na nagdeklara na si Yorme Isko ang iboboto nila sa May 2025. No, may mga respondent din sa research na ito ng Octa ay umabot ng 1,200 residente sa 6 na distrito. So, kung tiga-anim na tigdi-200, no, 200 per district, no, ng Maynila, no. Kamusta naman ang nakuha ni Mayora Lacuna, no, kasaklap? Naman 8% lamang ang nakuha niyang voting preference. Ito ay pambihira dahil siya po ay incumbent, mayora po siya, no. Magto 2 years na naman siya, 2 years na po siya. So basically kung may nagawa yan, no, kung sikat man ito si Yorme Isko Moreno, ay talagang konti lang yung difference nila. Pero ngayon, hindi po ganoon eh. You know, mukhang kapamilya na lamang ni doktora na naniniwalang makakaulit siya ng ikalawang termino, no? Ewan ko, no, ang tingin natin diyan, halos palapit ang eleksyon, unti-unting mawawala yan. Baka nga delikado, baka si Yul Servo ay lumipat pa kay Yorme Isko Moreno. Matatandaan natin na parang magkaibigan din ito si Yul Servo since galing naman sila sa isang show business, no. So, kumbaga, no, kawawa talaga. Uuwing luhaan etong si Mayora, no. Nakakalungkot naman, pero sino ang dapat nasisihin sa napakababang tiwala sa kanya ng liderato sa lungsod? Syempre siya lang 'yon. Mahigit na 2 taon walang konkretong accomplishment si Mayora sa Maynila. Naku po, tapos isisisi niya yung kautangan. Hindi, huwag mo na isisi yun. Kung ano lang ang nagawa mo, simple lang Nalinis mo ba yung mga underpass? Di ba? Ang dumi, binabaha, etc. No? Kung mayroon man, parang takot sila na ilista ito sa ibahagi sa Manila voters. Sa survey, isinali pa, no, si Senador Amy Marcos na noon ay nababalitan tatakbo raw ng mayor ng Maynila at kung silang tatlo magbubunong braso sa eleksyon sa 2025, batay sa pulsong Manileño, kukubra ng 75% sa dami ng boto si Isko at 17% lang si Senator Amy at babaksak na 7% lamang ang may susubin ni Mayora Hani. Ito ang ano ko dito fearless forecast ko dito. Baka nga si Senator Amy Marcos, kung dalawa lang sila, di ba dati, kung tatakbong senador si Isko Moreno, si Senador Amy Marcos ay tatakbo bilang mayor, matatalo pa ni Senador Amy Marcos
si Mayora Hani Lacuna. Ganyan kahina si Mayor Hani Lacuna. No? Binabasa nyo ito, wala pang opisyal na pahayag si Senator Amy kung tatakbo na siyang alkalde ng Maynila, pero maliwanag na ang sagot ng maraming botante at ito ang patuloy na pag-iikot niya sa mga lalawigan ng bansa. Yan. Okay, nito lang ang nakarang Hunyo at Hulyo, ilang ulit na namahagi ng ayuda ang assistance to individual si Senator Amy sa Laguna at Cavite, katuwang ang DSWD. Batay dito, pwedeng sabihin na out na sa mayoral race, no, sa Maynila si Manang Amy, no, Senator Amy Marcos, na nakalista na sa senator lineup ng Partido Federal ng Pilipinas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kumakailan lang, trending, no, mga video ni Yorme sa Tondo at ilang meeting na napakalakas ang panawagan sa kanya na muling bumalik sa City Hall. No, kay lakas ng dating ng social media ng hashtag Isko is coming at ang sigawan ng mga residente na magbabalik si Yorme sa Maynila. No, nako, talagang kaya nga si Dr. Hani ay talagang nakikiusap sa kanyang brother Isko na i-reconsider lahat at ito ay susuportahan niya bilang senador ng Pilipinas. No? Pero sa ngayon, marami nagsasabi at pinatutunayan ito ng mga survey, itinakda na, no, sa Mayo 2025, babalik na si Yorme at ang sino man magiging katiket niyang vice alkalde sa Manila City Hall. So ibig sabihin, si Yul Servo, bye-bye. Ito ay sapagkat itinakda na nga si Yorme Isko na maging alkalde uli upang ibalik ang ningning at sigla ng ekonomiya, kabuhayan, turismo at iba-ibang serbisyo sa lungsod ng Maynila. Napakaganda ng serbisyo ni Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila, no? Saan ka pa ba? So kakain talaga ng alikabok sa karera ng City Hall ang makakalaban ni Yorme Isko Moreno, kahit pa yan si Senador Amy Marcos o di kaya naman si Mayora Hani Lacuna. Samantalang patuloy ang pagdami ng suporta kay Yorme Isko Moreno at nalalagasan na ang kabig ang nakaupo dyan sa City Hall ng tanging sinasabi ay ang pakiusap, ang panawagan na sana ang pagiging pamilya nila ni Yorme ang umiiral at hindi ang politika. Nako po. Pero sabi naman ni Yorme Isko Moreno, ang pagkakaibigan o pagiging mag-ate, no, at relasyon parang isang pamilya ay natatapos kung ang nakakaya ay ang kapakanan, kabutihan ng mamamayan ng Maynila. Tama na unahin ni Yorme Isko ang kapakanan ng mas maraming Manileño na ito kung tutusin ang tunay niyang pamilya, no, nung siya ay naging ama ng lungsod noon, no? At nais niya bilang ama ng Maynila, ibabalik niya ang sigla, ningning at ang syudad ng pagbabangon ng bagong Maynila, no? Tama naman talaga si Yorme Isko. Matatapos ang pagkakaibigan kung ang nakataya ay ang kapakanan at kabutihan ng mamamayang Manileño, no? Oy, wala ring personalan, tama at maayos na serbisyo lang at iyan ang tugon o nais ni Yorme Isko Moreno. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka man so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.